Lodi Gibo Teodoro, na-sanction ng China. Ito nga, kakapasok lang ng balita kanina na ito nga si Gilberto Teodoro. Yun nga, sinanction ng China, hindi na daw siya makakapasok dun sa mainland China, sa Macau at sa Hong Kong. Yan ang nabasa ko. Pag-usapan natin yan. Alam niyo mga tol, dati idol ko talaga tong si Gibo lalo na noong 2010. Nung tumakbo siya sa pagka-presidente. At ngayon nga, ang komento ko dyan, no, nararapat lang talaga na patawan siya ng sanction ng China Kasi para sa akin, yung mga binibitawan niya mga salita, yung mga remarks niya recently, parang talagang maanghang na at talagang aggressive na. Pagdating sa international relations, every single word counts. Ini-interpret yan ng China, lahat ng bibitawan mo salita. Lalo na nung nagkaroon ng meeting sa Singapore, yung mga world leaders, no, yung mga secretary ng National Defense, ganyan, nagtipon-tipon sila. At yun nga, parang itong si Gibo, nagiging masyadong overconfident na kung makapagsalita siya, parang kusino. At yan nga, siguro, nagalit ang China. Dahil nga, yung relationship natin, parang lalong sumasama dahil bilang Secretary of National Defense, dapat nga nagiging maingat pa siya at dinadaan dapat sa diplomasya, hindi sa init ng ulo o sa mga agresibong mga salita. Lagi ko nga sinasabi, itong administrasyon na to, kung talagang magaling sila, no? Kung talagang kaya nila makipaggera sa China, patunayan muna nila na meron tayong budget para ma-upgrade ang ating defense systems. Kita nyo, napakabulok ng ating mga defense systems ngayon dyan sa AFP. Yung mga aircraft natin, ang bubulok na rin. Anong panama natin sa mga yan? Missiles pa lang natin, kulang na. Anong pagmamalaki natin? Manananggal. Itong mga to kasi, kala nyo kung makapagmatapang, kaya na nila ang mga kalaban na ganyan. Walang masama maging aggressive ka kung alam mong may balak ang ilalaban. Pero kung alam mong dehado ka sa lahat ng aspeto sa warfare, medyo magminor-minor ka muna, magdaan-daan ka, at daanin mo muna sa diplomasya nang sa ganun, hindi magkaroon ng escalation. Dahil kawawa dito ang bansa natin, ng mga ordinaryong mamamayan ng maapektuhan dyan kung sakasakali na yan nga, mag-escalate papunta sa gera, na wag naman sana. Mr. Gibo Teodoro, madali lang naman kasi magbitaw ng mga ganyang salita. Pero ang hindi mo siguro naiisip dito, yung kapakanan ng buong bansa Yan ang at stake dyan dahil ikaw ay Secretary of National Defense. Bawat galaw mo, bawat salita mo dyan, pag nairita ang ibang bansa o lalo na ang China na yan, hindi natin alam kung anong magiging outcome niyan o kanilang magiging aksyon laban sa atin. Kaya Mr. Gibo Teodoro, alam mo, magdaan-daan muna kayo. Kausapin mo yung boss mo, si BBM, na yan nga, i-upgrade muna ang ating defense. Kunin muna niya yung pera siguro dun sa mga nawalang pera sa flood control. Yan, para may ipambili tayo, yung mga tangke, mga aircraft, mga missiles. Para kung gusto nyo nang makipaggera tayo, kahit ako kunin nyo akong volunteer reservist, talagang makipaggera tayo anytime. Basta meron tayong ibabala. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng puro tapang lang. Dapat meron ding isip. Si Tatay Digong alam na ganyan, di ba? Dinadaan niya sa diplomasya. Nagkakaroon pa tayo ng mga investors galing sa China. Ang turismo natin, nagbo-boom pa. Hindi katulad ngayon, tingnan nyo, ang laki ng ibinagsak ng turismo natin. Dahil number 1 na mga turista noon galing sa China. Ngayon, nagalit na yung mga Chinese. Ayan na. Ang laki ng nawawalang income, ng revenue, papasok sana sa ekonomiya natin. Hindi nyo ba naiisip yung mga ganon? Nakala ko ba mga ekonomista kayo, BBM?